What's up po sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel at pakifollow na rin po ang ating official Facebook page and TikTok na Mr. Realitex. So shoutout po sa inyong lahat, magandang umaga at magandang gabi, magandang tanghali sa lahat po ng mga Pro Vico supporters. So ngayon po, meron po tayong ipapakita ngayon. So meron po kasi ako nakitang isang survey na kung saan po ay si Mayor Vico ay natalo na po sa survey. Which is, ang lumalabas po sa survey na ito, si Mayor Vico ay 45% habang ang kalaban naman na si Ma'am Sara Diskaya ay nasa 48, kung hindi po ako nagkakamali, 48 o 49%. So malinaw po na kung pagbabasehan po natin ang survey na ito po. Galing po yung survey sa pasignews.com. So, ito po yung survey na yun mga kaparing, galing po sa pasignews.com. At sabi po, sa survey na ito, di ko po alam kung legit to Galing daw sa SWS survey nang galing, okay? Na isinagawa daw po yung survey from April 1 to April 12. So, base po dito, si Mayor Vico ay nakakuha lamang daw po ng 45% based po sa survey, habang si Ma'am Sara o Sara Diskaya naman po ay mayroong 48%. So, ang survey po ay conducted by Pasig Chapter, District 1 and District 2. Pasig City. So hindi po tayo nakakatiyak kung ang survey po na ito ay totoo. Pero kung pagbabasehan natin ito, lumilitaw lamang na si Sara Diskaya sa survey. Kung pagbabasehan po ay survey, so talon-talon na si Mayor Vico. Pero ang katanungan, totoo kaya ito? Well, ang sagot, hindi po tayo sigurado. Opo, hindi po tayo sigurado kung lihitimo po ang survey na ito. Kasi po, kung pagbabasehan po natin yung mga nag-comment po dito, mga comments, sabi po nila, as in, majority po ng mga ay pro Vico. Kumbaga sinasabi nila na wala daw pong chapter ang SWS sa Pasig City. So ang Social Weather Station po o SWS ay isang pambansang survey firm po na hindi po gumagamit ng sistema na chapter sa iba't ibang mga lungsod. So yung mga survey daw po ay sumasaklaw daw po sa buong bansa na may mga sample po na kinukuha mula sa iba't ibang rehiyon, kabilang Metro Manila kung saan sakop ang Pasig City. Ang mga ulat sa nagsasabing mayroong SWS chapter sa Pasig City ay pekeng balita. May mga ulat na nagpapakita ng mga pekeng infographic na nag-aangkin na mula sa isang SWS Pasig chapter, ngunit agad itong pinabulaan ng SWS at ng COMELEC. So yun po yung sabi sa isa pong nag-comment po dito na sinasabi nga po niya wala daw pong SWS chapter sa iba't ibang lungsod, especially po sa Pasig. So lumilitaw po na base po sa mga nagko-comments po dito ay peke daw po o fake daw po ang survey na ito na lumalabas na si Mayor Vico ay talo. Well, nasa kanila po yun, opinion po nila yun. At hindi ko po sinasabi na peke ang survey na ito. Medyo duda lang po ako kasi ang pagkakaalam ko, wala po talagang Pasig chapter ang SWS. So, ang pagkakaalam ko po kasi ang SWS o Social Weather Station na nagkakandak po ng survey, ayan po ay pambansang survey, so national. So, hindi ko lang sigurado kung lihitimo nga po ba ito. Kung pagbabasihan po kasi natin ang mga kalye survey na kinandak po ng iba't ibang vlogger, lumalabas po na majority ng mga Pasigueño ay pabor kay Mayor Vico. Kung pagbabasihan ng survey na ito na galing sa isang Facebook page o sa Kalye Survey, mas pipiliin ko pang maniwala na lihitimo po yung Kalye Survey. Kasi alam niyo po kung bakit. Ito sa Facebook page po na ito ay isang post lamang. Katibayan kung ito po ba ay totoo. Okay, hindi po tayo sigurado kasi hindi naman natin nakikita yung pagkandak nila ng survey. Hindi natin nakikita yung mga in-interview nila, hindi natin nakikita. Pero yung Kalye Survey po kasi mas kapani-paniwala. Kasi on the spot po yung survey. On the spot kang tatanungin kung sino ang ibaboto mo. At on the spot mo rin pong sasagutin kung sino. At mas kapani-paniwala po yun, di ba? Kasi ipapakita mismo ng Kalye Survey kung sino yung mga gustong iboto ng mga taong ito. Kasi lihitimo po, mukha po nila nakikita, on the spot silang in-interview sa harap ng camera at pagkatapos i-upload sa social media para makita na ang survey po ay legit. 'Di ba? Hindi po gaya dito sa isang Facebook page na nagsasabi na batay po sa survey na
ginawa daw ng SWS Pasig Chapter from April 1 to 12 ay lumalabas na lamang na daw si Sara Diskaya kaysa po kay Mayor Vico. So irerespeto po natin yan, no? Irerespeto po natin yung kanila pong survey. Kung ito man po ay totoo, hindi ko po sigurado kasi ang pagkakaalam ko, no, kasi as far as I know po, wala pong SWS Pasig Chapter survey. Kasi ang pagkakaalam ko, pambansa po yung national survey yun. Pero yun nga, again mga kaparing, hindi ko sinasabing peke ito. Nasa inyo po. Medyo undecided pa ako kung maniniwala ba ako sa survey na ito, no? Kasi para sa akin, mas kapanipaniwala yung Kalye survey. Napanood ko na po yung mga Kalye survey at majority po doon, lamang na lamang po si Mayor Vico. As in, ang layo po ng agwat nila, 'di ba? Kung kayo po ay laging nanonood ng mga Kalye survey, ang layo po ng agwat ng kalaban. So naghahanap pa ako kanina pa kung meron nga ba talagang Pasig chapter, pero wala akong makita eh. Kung meron nga ba talagang Pasig chapter yung SWS survey. So, ewan ko lang, baka hindi lang siguro nagpapakita. Pero again and again mga kaparing, hindi ko sinasabi na peke ito. Okay, nasa kanila yan. Kung yan po ang ikakasaya nila din, okay lang, hayaan po natin. Kasi the end of the day, ang magde-decide pa rin po ay ang mga tao ng Pasig. Hindi sa survey, kundi po ang mga tao. Yan po. At yan po ay malalaman po sa araw ng eleksyon. Doon po talaga natin mapapatunayan kung lehitimo yung mga survey na ginawa po nila. And meron na rin pong nangyari na ganito pong insidente. Diba kung remember nyo po, si Attorney Ian Sia, meron po siyang sinasabi na nandaya daw po si Mayor Vico noong nakaraang eleksyon kasi sabi nila, sila daw po ang nangunguna sa survey. And then pagkadating ng eleksyon, bigla silang natalo. So doon daw sila nagtataka paano nangyari na nangunguna sila sa mga survey pero pagdating sa araw ng botohan ay talo po sila kulelat. Yeah, merong mga survey na panalo sila. Pero may mga survey din po dati na panalo si Mayor Vico gaya po ng mga Kalye survey. So ako mas paniniwalaan ko ang Kalye survey kaysa po sa survey na pinopost lang po nila sa social media na at hindi po sila nagpapakita, no, ng ebidensya na ito po ay lehitimo talagang ginawa. Pero yun nga po, irerespeto natin ito. Okay? Kasi kung ito po ang ikakasaya nila, then tatanggapin po natin. Okay? Antayin natin yung mismong araw ng eleksyon. Huwag kayong kabahan. Alam ko marami po sa inyo ang magsasabi na peke itong survey na ito. Hayaan nyo na po. Okay, hayaan nyo po. Kung para sa inyo peke po ang survey na ito, hayaan nyo na po. Kasi alam po natin sa sarili natin, especially ang mga taga-Pasigueño, kung sino nga po ba talaga yung iboboto ng mga tao dito sa Pasig. Dahil yun nga po, no, dahil malinaw po kung ang pagbabasihan po natin ng Kalye survey na mas legit, mas sasabihin po natin 100% na totoo dahil on the spot mismo, on the spot kanilang i-interviewin, tatanungin kung sinong iboboto mo. 'Di ba? So mas kapanipaniwala po 'yon. Pero tanggapin na lang po natin kung yan po yung para sa kanila, wag po tayong mabahala. Kasi meron pong Kalye survey na nagsasabi na si Mayor Vico po ay number 1 at malayo po ang agwat sa kanya ng mga kalaban, 'di ba? At antayin po natin yung araw ng eleksyon. At ako po ay sobrang naniniwala na si Mayor Vico po ang magwawagi. Kasi hindi lamang po siya number 1 sa mga Kalye survey, 'di ba? Dahil marami po talagang mga Pasigueño ang gusto si Mayor Vico dahil nga po sa kanyang mga nagawa dito sa Pasig at kung paano niya binago ang lungsod ng Pasig. Siya yung tipo na yung hindi mo kakalain na meron pa palang gantong politiko. 'Di ba? Yung tipong wow, meron pa palang politiko na hindi niya ilalagay yung pangalan niya sa mga proyekto para lang magpasikat. Bihira na lang po yung ganun, 'di ba? Sa loob po ng maraming dekada, halos wala kang makitang ganong politiko. 'Di ba lahat ng mga politiko handang gumastos ng milyones, bilyon para manalo. Pero ang resulta, babawiin lang din po nila pag sila po ang nanalo. Pero ito lang po mga kaparing ang iniisip ko bago tayo magtapos sa video. Yun nga, may mga survey nga po ngayon na lumalabas sa mga Facebook page na number 1 si Sara Diskaya at si Mayor Vico daw po ay talo. Ngayon, gaya po nung nakaraang eleksyon, baka gamitin na naman po ito, no? Na kapag nanalo po si Mayor Vico ngayong eleksyon, sasabihin na naman po ng mga kalaban niya paano nangyari yon.
inong kampanya, number 1 kami sa survey tapos ikaw nanalo. Panigurado po mga kaparing gano'n na naman po ang magiging sitwasyon. Kasi po nakikita po natin ngayon 'di ba sa mga kampanya po ng mga kalaban ni Mayor Vico na pinaparatangan po nila si Mayor Vico na nandaya nung nakaraang eleksyon. Dahil paano nga 'to nangyari, nangunguna sila sa survey tapos pagdating ng botohan talo sila. Number 1 na naman po sila sa mga survey na kinakandak ng ilang mga hindi ko po alam kung lehitimong mga Facebook page. Tapos pagdating ng eleksyon ng botohan, manalo si Mayor Vico, sasabihin na naman po ng daya ay matatalo na si Mayor Vico. Hindi ho ang survey ang magdidikta kung sino ang panalo. Kasi tayo po mismo mga Pasigueño o mga tao po sa Pasig ang magdidikta at malalaman po natin yan sa araw po ng eleksyon. So don't forget to like and subscribe po. Paalam!